sa lahat ng kanyang buhay ang kausapin ang Diyos amang nasa langit. Pangalawa ay sabi nga na sa kanyang pakikipag-usap sa prayer sa Panginoon, sa amang Diyos sa langit ay yung kanyang paglago nasa prayer, yung kanyang maturity nasa prayer. At sabi niya, we will now talk of 7 things that will improve our prayer life and fellowship with God. Nagkakaroon sila ng pakikipagtipon. Ang Ama at ang Anak nagtitipon, nagkakaisa, bunga ng panalangin. Masabi ba natin amen? Amen. So yun po yung parte ng buhay ng isang mananampalataya. Kailangan natin manalangin. Ito rin lagi ko sinasabi sa mga people, sa mga kabataan. Akala lang kasi ng mga teens, pag naging born again ka, ganun-ganun lang. Yung iba, hindi kasi nila naiintindihan, hindi nila nauunawaan na mabilis silang dumisisyon na umalis na lang ng simbahan. Hindi nila alam na haharapin nilang pagsubok sa tamang panahon na kanilang haharapin habang nagkakaedad sila. Ilan ang mga kabataan ngayon ay nasa ustumbulan ng kami mga anak na personally at yung relationship natin sa Panginoon. So number 1, para mas lalong maging improve tayo kay Lord, ikaw at ako kay Lord, put God first in everything. Unahin ang Diyos sa bawat bagay. Ako po, pagising ko sa umaga, gabi pa lang itong gabi pa lang to, alam ko na kasi bukas, mag-uusap na naman kami ni Lord. Siya yung inuuna ko sa buhay ko, wala nang iba. Kailangan maunahin mo ba yung iba? Bago sila, si Lord muna. Masabi ba natin amen? Amen. Sample lang, kanina, di ba, yun na yung isipan ninyo, na-develop na. Pag pupunta kayo dito, ang unang-una niyong ang napapansin ko sa inyo, pupuntahan niyo yung software. Ihahanda ninyo para sa Panginoon. Yung maturity yun ang ibig. Amen? Amen. Maturity yun ang ibig. Meron na kayong malawak na isip pagdating sa pagbibigay. Kaya pagdating nyo doon, pag uwi nyo, pagpunta pa ninyo dito, pagpasok nyo, hinahanap nyo kaagad yung software ninyo. So, ibig sabihin, meron na kayo maturity. Kaya nga, unahin ng Diyos sa bawat bagay, spiritual, sa financial, sa trabaho, sa lahat ng bagay. Bago lahat yan, si Lord muna. Kahit may problema, kahit mabigat, wala tayong magagawa. Kailangan natin harapin yun. Pero, huwag natin aalisin. Iba yung inuuna mo ang Diyos. Kasi pag una yan si Lord sa'yo, dumaan ka man sa mabigat na karamdaman, tablayan pagdating kay Lord. Andyan ka pa rin. Gumagaling ka pa rin. Nakokontrol ni Lord lahat ng parte ng ating internal organs. From spiritual to physical at maging sa finances. Si Lord ang patuloy na napoprovide na sa atin. Iniingatan tayo. Anong sabi niya sa Mark 31, 35 hanggang 39? Jesus Christ first talked to His Father before He would do anything. He is our example. We have so many tasks in our day. But the first thing we must do is to seek the face of our Father. Tama yun. Dapat, ang ginawa ni Jesus, bago ang lahat, kailangan unang-una nating gawin sa lugar na ating kinakatagpo si Lord. Hanapin ang Amang Diyos na nasa langit. Tayo naman sa panahon natin, ang hanapin ang kapahayagan ng Panginoong Jesus sa buhay natin. When we wake up in the morning, our mind should be focused on God first before we are thinking about work. Kaya kailangan yung isip natin, kahit hindi pa tapos ang araw na to, panghiga mo pa lang, bukas alam mo na,
ay magtatagpo na naman kami ni Lord bukas. Hindi yung paghiga mo, tulog ka na, bukas hindi ka pa nakakatulog ng maayos, iniisip mo na yung araw ng bukas na hindi pa natatapos ang araw na yun. Kaya dapat, ang isip mo, naka-agenda na yan, naka-program na yan, naka-computer na yan, naka-record na yan, ay kailangan maaga akong matulog kasi mag-uusap na naman kami Lord. Marami na naman akong chichika-chika dito sa Lord. Marami na naman akong itadain sa Kanya. Dapat yun ang ating ginagawa. Family and other things, He is the one we talk. No? He is the one we talk to before we sleep at night. And He must also the first one we look for in the morning, deepening and maintaining our relationship with God must be our top priority above other things. So si Lord, yun ang kanyang ginagawa. Tayo dapat yun din ang gawin natin, gayahin natin bilang good example sa Jesus. Bilang tao, na magkatawang tao siya, yun ang kanyang ginagawa. Tayo, ang kailangan lamang natin para tayo po ay mag-mature, lumago sa kaalaman sa Panginoon, ang unang-unang pagtibayin natin panalangin. Minsan may mga time pag nagpe-pray tayo, akala lang natin malayo si Lord sa atin. Hindi, nakikinig yan sa prayer mo. Pero siya ang nakakaalam kailan niya ibibigay yan. In God's timing. Sa prayer, tuturuan kanya magtiyaga. Sa prayer, tuturuan kanyang sumunod sa process niya. Sa prayer, makikinig ka sa kanya. Kasi siya nakikinig din sa prayer. Sabi ba natin, amen? And number 2, time to pray. Ito yung pinaka-importante sa lahat. No? Time to pray, panahon para magdasal. Hindi lang ikaw may problema para magdasal. May pangangailangan. Dapat kasi ito ang pinakamahalaga sa lahat na meron kang time kay Lord. Kahit anong mangyari, kahit pagod ka sa trabaho, kahit may sakit ka pa, meron kang dapat time kay Lord para naman. Minsan, pag lupay-pay ang katawan mo, naiintindihan naman ni Lord kahit nakahiga ka eh. Basta importante ito yung prayer. Yung talagang nakikipag-usap ka sa Diyos. Yun ang mahalaga. Pero habang nagmamature ka, paglalaanan mo talaga ng panalangin ang ating Panginoon. Kakausapin natin talaga siya kahit ano ang mangyari. Lalo na kapag may mga problema tayo sa ating mga anak, may problema tayo sa tahanan, may problema tayo sa mga pangangailangan. Yan lahat na yan, kayang-kaya yung tugunan ng ating Panginoon. Amen. Kayang-kayang tugunan ng Panginoon kahit ang ating mga karamdaman. Hindi tayo dapat kabahan at matakot. Bakit ka matatakot? Bakit ka kakabahan? Ang maintenance mo ba, prayer at devotion. Amen? Nung sinabi ko kay Ray, na sumasakit yung ganito ko, yung pala muscle pain pala yun. Akala ko kung ano na. Sabi ko, parang ang sakit-sakit nito. Nasa number 3. Nung napansin-pansin ko na, sabi naman ni Jericho, nagtagamot ka, imposible naman yan. O nga, no? Nung malaman ko na sa muscle pain pala yun. Okay, wala na. So, ganun din sa spiritual life, sa prayer. Dapat, meron tayong talagang maintenance, word, and prayer. Diyan tayo dapat babalik. Kahit palibalik ka rin mo, hinang-hina ka na, marami ka ng problema, kahit sabihin pa, inaningan ka lang ng doktor, balikan mo yung prayer, tsaka yung word. Doon ka lang tumambay, doon ka maglagay. Para may ma-pick up ka o ano, sabi ni Lord. Kaya nga, ang kailangan lang dyan, yung time ni Lord, tsaka yung time mo magtagpo. Bigyan mo ang time si Lord para mas lalo maganda. Sabi nga, Jesus Christ prayed in the early hour of the morning. Sa Mark 1 yun, verse 35. We can pray anytime, but it is better to give Him time first thing in the early morning.
Si Jesus, maaga pa lang, 4 a.m. pa lang, hindi pa sikat ang araw, nagpe-pray na yan sa Gethsemane. Pangalawa, King David sought God every morning. Prophet Isaiah was also awakened and talked to God in the morning. Mga propeta to ha, we cannot strictly say thought that morning is the only appropriate time to pray in fact. Itong mga mula kay Jesus, mula kay King David, at mula kay Propeta Isaiah, sila ay mga nag-pray sa Panginoon. Amen? Huwag nating salayin yung ilang oras na lang ibibigay natin kay Lord. Huwag naman ganun. Diyos yan eh. Lagyan mo siya ng respeto ba? Kahit hindi mo siya nakikita, pero magaling mo naman siya mararamdaman. Kaya kailangan pag-visit sa umaga, yung umaga na yan, patay na yan para sa iyo. Kasi yan tulad. Alas 4, gigising ako na nanalangin ako. Tapos tatawag si Pila ng alas 5. Hindi ko ba sasagutin yan hanggang hindi ako tapos manalangin at tapos mag-iwas. Tsaka lang ako sasagot, oh sorry, hindi na. Nasa diwa ako ng prayer at devotion, hindi ko pwede bitawan kasi nasa gitna na ako. O maiintindihan niya bakit hindi ako sumasagot. E 3 beses na gano'n yun. Ngayon alam niya na nag-pray ako ng gano'ng oras. Pero hindi siya tumatawag, wala na. Tatawag lang yan, alas 8 ng umaga, makikipagkwentuhan, makikipag-usap. Tapos magtatanong kung dapat mo gagawin sa prayer. Ito maraming mga tanong, nasasagot ko naman ng ayos. So yun po yung kailangan natin. Si Jesus nag-pray, si King David nag-pray, si Isaiah nag-pray, sila tatlo, puro morning. Puro morning. Bakit morning? Yun ang tanong. Kasi pag umaga pa lang, pag-isip natin, yung iisip natin, sariwa. Bago pumasok si problema, dapat nakapasok na yung word. Yun ang una. Dumating man yung problema, lalaglag lang, hindi mapasok. Ay, wala si Lord. Eh, sabi ni Lord, do not anxious about anything. Philippians 4:6 eh. Ayun, mahalang si Lord yan. Dapat yun tayo. Pag meron kang maintenance ng prayer at word of God, huwag ka na mag-worry. Basta ikaw, ginagawa mo yung karapatan mo, yung time mo, yung discipline mo para kay Lord, gawin mo yung iyo, gagawin naman ni Lord yung para sa Kanya, para sa iyo. Yan lang po yung kailangan. Hindi po sagot dyan yung tinamad ako, tinakala ko ng gising, hindi yun. Yung maturity, yan yung nagdadala sa atin para tayo lumalim sa Panginoon. Masabi ba natin amen? Yes. Si Daniel prayed 3 times a day. Isipin mo, 3 beses manalangin sa isang araw. Kung yung Muslim na, 5 beses sa araw. Kung sino pa yung buwad yung pamasipag eh. So ito 3 times a day. At tandaan, sa prayer na ginagawa ninyo, mayroong dyan, may hindrance dyan. Doon sa lugar ni Daniel, sa panahon na yon, sa Book of Daniel, chapter 6, sabi ng nung kay Haring Dario, pag nahuli na nanalangin si Daniel, ipakulong. Para matigil na yung 3 times a day na prayer. So pinagbawal yun. Lahat sila dapat sasamba kay Nebuchadnezzar, yung Diyos-Diyos. Ang lahat lulot, hindi naniwala yun. So siya, tuloy siya sa prayer niya. O yun, nung nakita ng mga tao, dinampot siya. Pati yung mga kaibigan niya. Si Mesa, si Sadrach, si Abednego, at tinapon sila sa ugon. Pero hindi nasunog. Mayroong miracle. Tandaan, pag yan lagi yung ginagawa, natural lang yan, mapagod ka. At least napagod ka, pero hindi ka napagod sa katutulog. Hindi ka napagod kung saan-saan. So napagod ka para kay Lord. Pag araw-araw mo yung ginagawa, one day magugulat ka, may blessing. Merong himala na nakakamangha, hindi mo makokontrol,
na hindi maaaring hindi mo ipatuloy. Masabi ba natin amen? Amen. Tignan po natin maigi. It is also very important to set our exact prayer time 4 o'clock in the morning. 5 a.m. or 6 a.m. or any other time. Yun ang yun ang magandang time. Kasi walang walang abala pa. Walang nagtatawag sa iyo. Okay, basta nga sabi ko, para hindi ka nag-deserve. 4 a.m. ka mag-pray, para walang utos-utos. Walang salamat. Kasi mahirap mag-pray ng mukha mo, marami na kalaban. Maingay na, hindi lang maingay, meron pang mga kung ano-ano, marami na pumapasok sa isip mo. Kaya iba talagang una si Lord. Or any other time, sabi nga kung anong oras, Peter and John prayed at 3 o'clock in the afternoon sa Acts 31. Ugali ni Peter at ni John, pagtungtong ng alas 3 bago mag-pray, naglalakad na yan papunta doon sa templo para mag-pray. Iba kasi yung iba talaga yung mature na Christian. Iba talaga yung may covenant ka sa prayer. Pagka meron ka niyan, kahit anong problema dumaan, pati sa mga kabataan, sa mga relationship nila, sa problema sa simbahan, magagawa mo ipagtanggol talaga ang church ng Diyos. Bakit? Araw-araw may prayer ka. Araw-araw nakakarinig ka ng utot ka. Tsaka yung tao, mapapaniwala ka, yung salita niya, mapapaniwalaan mo, matatanggap mo, kasi nakikita mo sa lifestyle ng buhay niya. Tingnan niyo po yung taong hindi naman nag-pray, hindi naman nag-church, papayuan ka para mo lang dating sa'yo. Ay, mas ayos ka pa nga sa kanya. Amen? So, yun po yung pinakamahalaga na dapat na makita natin. Setting our prayer time is important so we can impose discipline to ourselves. Dapat may disiplina yung prayer natin. Amen? So, yun po yung pinakamahalaga sa lahat. Kaya nga, dapat tayong nananalangin. Hindi lang yung pamilya natin, dapat yung church, yung pastor, lalo na ang ating bansa. At ito nga, ano na to, itong ating bansa ngayon, binabantayan ng US base diyan sa Clark Air Base. Dahil nga may gulong na gaganap. Tayo dito, very easy, relax lang. Pero hindi natin alam, nangangatid tayo. Dahil ang mga bansa ngayon nagkakagulo, nag-away-away, dapat ang sagot dyan, pag nag-pray ka, kahit narinig mo yan, mas lalong hindi ka dapat matakot, mas lalo mong ipangaral ang Diyos sa maraming tao. Amen? So yun po yung pinakamahalaga dapat na maunawaan natin. Tayo bilang born again, hindi tayo dapat maging pipitsuming born again. Hindi tayo dapat born again na ganyan lang. Dapat born again na nag-level up. Number 3, how long should we pray? How long should we pray? Gaano tayo dapat manalangin? Yun ang tanong. Gaano tayo dapat manalangin? Ito yan. Aside from setting our prayer schedule, we must also determine how long our prayer should be. We need to have a plan and a goal in our time. How many minutes or hour must we talk to God? When Jesus prayed in Gethsemane, he pleaded with his 3 disciples to pray with him for just our hour in Matthew 26 verse 14. Maybe some of us will not pray that long, but it is beneficial if we make our hour a day our goal in prayer. Si Jesus, pag nag-pray po siya sa Gethsemane, laging kasama si Peter, si John, tatlo po sila, si James. Yan tatlong na yan, kaya po sinasama ni Jesus yung tatlo niyang 12 kasi
dinedemo sa kanila ng actual yung prayer na dapat gayahin nila. So, itong tatlong to, gusto ni Lord palaguin ito in prayer, mag-mature sa prayer. Ako ang ginagawa ko nung napapansin ko parang tinatamad si John Lenz mag-pray sa kanyang ginagawa. Ginawa ko, lagi ko siya sinasama sa lahat ng lakad ko. At napupustos. Eh ngayon, mas malakas pang mag-speaking ka sa akin pag nandun kami magkasama kami dalawa. Iba kasi yung DNA ng pastor na impart yan sa leader. Eh, kung ba naman araw-araw kasama mong pastor sa lugar ng Butuan, sa Cebu, sa Palawan, sa Cagayan, pag araw-araw kasama mong pastor, nakikita mo yung ginagawa ng pastor, mahihiya ka sa sarili mo para sa Panginoon. Talagang mapapapray ka. So dapat, ito yung kailangan natin gawin araw-araw. Huwag tayong mag-relax. Hindi po, kung walang bagyo, okay ka lang. Panatag ang dagat, mapayapa ang dagat. Pero pag masungit ang dagat, may bagyo. Doon natatakot ang tao. Kaya huwag natin hintayin na ating isip magulong doon pa lang tayo nagpipray. Dapat, habang banayad ang isip natin, may masungit na panahon sa isipan natin, pero nagpipray tayo sa Diyos. Masabi ba natin, amen? So, yun po yung kailangan po natin na mag-set tayo ng schedule sa lahat po ng ating mga panalangin. Huwag natin papaliwalain yan. Importante ang prayer. Ang kaayusan mo, para sa iyo. Ang kaayusan mo, ang Diyos nakikita ang ginagawa mo. At ibig sabihin, bukod sa nakikita yung ginagawa mo, mahina naman ng Diyos na hindi kayo Diyos. Masabi ba natin amen? Kaya pinakamahalaga sa lahat, pag tayo nagmamature, marunong tayong mag-response sa lahat ng ating ginagawa. Even sa Facebook, sa group chat, marunong tayo mag-reply. Hindi lang tayo magsisimson, kundi matututo tayo sumagot kasi mature na tayo mag-pray. Masabi ba natin amen? So mahalaga po yan. Kaya nga, ibigay natin sa prayer natin, we can probably start with 15 minutes today, 20 minutes not next day, 30 minutes next week, and 45 minutes and the second week. Paano na yan? Patindi na yung prayer na. Kasi yung iba kaya nauubusan na sa prayer. Hindi naman talaga nag-prayer. Yung iba nga, pagka nakikita ko, tutulog na lang. Kaya po yung mga ganon, kailangan talagang erekta sila para matutong manalangin. Para mag-improve yung kanilang pananalangin sa Panginoon. And number 4, pakita natin dito pagdisiplina sa panalangin. Kasi kalaban ng ating katawan ay yung ating laman. Kalaban ng ating espiritu yan. Kaya kailangan yung disiplina ang laman ng ating katawan. Disiplinahin mo yung katawan lupa mo. Huwag mo siyang pakikinggan kasi pag ang katawan lupa mo, sarili mo kinakausap mo, binibigyan mo siya ng nasa at pangangatuwiran, hindi ka makakapag-pray. Lord, sana maunawaan mo ako, napagod ako. Lord, sana maintindihan mo kasi sama ng pakiramdam ko. Dapat ka nga mag-pray. Lord, pasensya ka na Lord, kasi marami kang dahilan, marami kang argumento. Dapat lahat ng prayer, time, pakikipag-usap sa Panginoon, huwag mong lagyan ng argumento. Mas kailangan mo siya para mapadali na makilig para ka. Amen? So yun po yung pinakamahalaga. Our spirit want to pray, but our body are weak. Kaya nga, yung espiritu natin, gusto natin mag-pray, pero yung katawan natin, hinahatak tayo papunta sa pagtulog. Yung katawan natin, hinahatak tayo sa katamaran. Pero kailangan natin disiplinahin yun. We must overcome the flesh so we can grow in our prayer. The flesh is our number one enemy
in prayer. Laban kasi yun eh. Laban yun. Naalala ko si Pastora nung nabubuhay pa. Sabi ko, ito ba talaga hindi na patitigil yan? Matitito asawa ko eh. Pag maglalaba talaga to, gusto niya gawin. Alas 2 madaling araw, tapos ka, nakaligo na lahat ako. Tulog na ako. Magugulat na lang ako. Katabi ko na. Sasabihin ko sa kanya, basta pa yung buhok mo. Papuyo ka ng buhok mo. Yung laban-laban na yun eh, pwede naman yan sa, huwag naman yung magpuyat ka. Abusado rin sa katawan. Dapat disiplinahin mo yung sarili. Eh, wala prayer eh. O yan, paano yan? Hindi ka nakapag-pray. Eh, maintindihan yung Lord kasi naglaba ako eh. Sablay yan. So, kailangan natin, gawin natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Kalaban ng ating prayer ay yung ating katawan lupa. Kasi yan sa laban. Pag walang laban, walang challenge, wala tayong paglago. Wala rin tayong tagumpay. So lahat ng bagay, kasama yan sa nilikha ng Diyos. Para tayo ay magtagumpay. Kahit naman si Jesus, umarap din siya sa mga ganun laban. Kaya dapat mag-i-intercede tayo. Ito, isa sa mga ganitong turo ko sa inyo. Halimbawa, kayo nasa jeep. Tumunog ang cellphone mo. At ang sabi doon, Pastor, nandito kami sa ospital. At yung asawa ko, hirap na hirap. Pakisama ko kami sa prayer. On the spot yun, bibigyan lang ako. Habang hindi pa ako bumababa sa jeep. Bibigyan ako at mananalangin, mag-i-intercede ako na 5 minutes. Kailangan specific prayer. Yung hingi ng panalangin, huwag ninyong ipagdadala. I-intercede niyo. Ibigay mo sa kanila para naman meron kang magawang mabuti at maligtas naman yung maging asawa. Masabi ba natin amen? So yun po yung pinakamahalagang bagay. No? Place of prayer. Lugar ng panalangin. Dapat meron tayong lugar na panalangin. Jesus went to a lonely place to pray. Mark 1:35. We must look for a place where we cannot be disturbed. Daniel prayed in his room. There were times when Peter prayed on the roof. If there is no appropriate place inside the house, one may go out and find a lonely like what Jesus did. Si Jesus, nasa isang tahimik na lugar, nag-pray. At si Daniel naman, nag-pray doon sa kanyang kwarto at yun ang lugar niya. At si Peter naman, nag-pray siya sa rooftop. Yun ang kanyang lugar. Ako ang lugar ko po, yun lang sa table niya. Every morning. Gawa kayo ng lugar niyo. Ang altar ninyo, hindi po yung altar na literal. Ang altar ninyo, presence of God. Yung lugar na kung saan kayo nagpipray. Masabi ba natin amen? Amen. So yun po ang importante. Pag yung lugar mo, paborito mo yan, na pinagpiprayan, yung lugar niya, tandaan mo, may anointing yan. Diyan kayo nag-uusap sa lugar na yun. At yan ang kailangan natin para mag-mature tayo sa prayer. Lalo na kung tayo minsan nalulungkot tayo, marami tayong iniisip, mas lalo tayo dapat mag-prayer. And next, knowledge of God's Word. Ito na yan. Kaalaman sa salita ng Diyos. Mahalaga ang Word. Sige, sabihin natin, nag-pray na kayo, katakot-takot ka prayer. Hindi naman, oh Lord, salamat sa iyo, ang kito na po lahat-lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hintayin mo yung Word, yung matatanggap mo. Yan ang kailangan natin matutunan. Our knowledge of God's Word affect our prayer life. Most of what we pray are stated from and guided by the Bible. Ayan, Psalms 1,
119 verse 47. The more you know of God's Word, the more you can converse with God. If we want to grow in our prayer life, we must increase our study on God's Word. Kaya sa bawat prayer natin, sa bawat devotion natin, sa mga binabasa natin sa Bible, mararamdaman natin. Halimbawa, mag-pray ka na, tapos ng prayer mo, siyempre, papasa ka na ng Bible. Nabasa mo ngayon ito, Lord, salamat. Ang nakalagay doon, halimbawa, binasa mo yung Philippians 4:13, nabasa mo. Depress ka. Pagiging mo, I can do all things of Christ who strengthens me. Si Kristo ang aking kalakasan. So, ibig sabihin, yung word na natanggap mo, yun ang sagot sa iyong mga panalangin. Kaya maganda yung meron kang word na ma-receive sa Panginoon. Tapos malagay yan sa inyong puso. And last, na makita natin dito, commitment to prayer. Dito marami nasisira sa mundo. Pero kung love mo si Lord, love mo yung family mo, love mo yung sarili mo, wala kang magagawa kundi magkukumit ka na. Commitment to prayer. Kailangan mo i-commit ang sarili mo dito araw-araw. Kasi yan na yung long time. No? Habang buhay yan, habang pangmatagalang commitment yan sa Panginoon. Parang mag-asawa yan. Ang commitment ng mag-asawa, mawawala lang ang commitment na yan maliban ang isa sa kanilang mga anak. Mapuputo lang kanilang commitment sa isa't isa kasi wala na sila. Yung kanyang asawa, ganun po yun. Pero itong commitment natin kay Lord, ito habang buhay. Commitment is needed to build up the prayer habit. Kaya kailangan natin ito. Araw-araw ito pray. I-build natin yung prayer. I-build natin yung prayer. Sa prayer kasi, pagka tayo nag-pray, halimbawa sa trabaho, kahit isang tao yan, sa break time, mag-usap na tayo. Kapunan mo ng word of God. Tapos may konting worship. Pagkalipas lang ng ilang linggo na, dalawa na kayo. Paglipas ng ilang linggo, tatlo na kayo. Paglipas ng ilang apat na kayo. So nasimula sa maliit hanggang palaki ng palaki. At yun na, sa pamamagitan ng commitment sa prayer, walang hindi nasasagot ng Panginoon sa ating mga panalangin. Amen? Make it a practice to pray always, anytime, and anywhere we can pray without ceasing. Walang patid na panalangin. Hindi ibig sabihin yung 24 oras lang nag-pray. Ibig sabihin, walang patid ang prayer mo everyday. Kasi yun na yung talagang covenant mo, commitment mo sa Panginoon. We can talk with God at all times, so let's make prayer a part of who we are. Kaya sa prayer, madali natin i-experience ang kalooban ng ating Panginoon. Isa po sa mga experience ko rin kayo, share ko lang po sa inyo. May mga prayer talagang grabe yung aking luha. Grabe yung aking ramdam sa presence ng Diyos. Lalo na pagkabuhos yung presensya niya. Doon ko nararamdaman yung galaw ng Panginoon. At yung galaw ng Panginoon, yung kanyang word, nararamdaman ko. Lalo na kapag isa-isa ko minimension ng mga tao, mga pinupray ko, i-intercede ko, yung mga may sakit, yung mga problema natin sa ating mga anak, at marami pang iba. Yung iba, na nalulong na sa trabaho, wala nang panahon sa Panginoon. Napabayaan na yung gawain sa Panginoon, nahadlangan ng mga problema, ng mga alalahan.
Pero kailangan natin harapin lahat yan. Kasi meron naman tayong Diyos na tutulong sa atin. So, yan yung pinaka-part na sa prayer natin, kung natin itong iwanan, at kailangan natin mag-devotion. Mahalaga ang pakikipag-usap sa Panginoon. Merong ilang question dito. Do you have any daily prayer schedule? How long is your prayer time? Tayo ba? Meron pa tayong daily prayer sa ating time? May time ba tayo para mag-pray? Huwag natin alisin ito. Balikan natin siya. At gaano ba tayo kahaba? How long is your time para sa prayer? Kailangan adjust ka. Kasi tayo meron na tayong body clock eh. Tayo habang nagkakaedad tayo, hindi gaya ng sanggol, may tulog, tayo nagkakaedad na tayo. Yung tulog natin, nag-iiba na. Nag-iiba na. Hindi na yung straight talagang tulog. Minsan pinakwento na ako ni Tatay Lili, Pastor, hindi ako nakapunta kasi dire-diretso ang tulog ko. Huwag mo akong vaccine-mali ang gagawin. Sa edad mong yan, kung ako nga nararanasan ko yan, mababaw yan tulog mo. May sinaksabi. Sabi ko, huwag kang magsisinungaling. Yung totoo talaga, yung totoo. Kasi pag pinaghawakan mo yan, lalo ka lang magkakasama. Sir, Holy tuloy. kaya nga, habang tayo nagkakaedad, may time talagang mababaw yung tulog natin. Kasi nagbabago. Kaya mapalad na lang pag dumiretso tulog mo na habang ang Diyos sa atin. Kasi grabe tayo mag-pray. Eh kung body clock natin, 4 a.m., hindi ka na makatulog hanggang alas 5, hanggang alas 8. Kung binamon mo na lang yan at nakipag-usap ka sa Diyos. Tsaka mo na lang bawiin yan. Bibigyan ka naman ulit ni Lord ng time para mabawi mo yung tulog. Amen? So nawa dito, meron tayong matutunan. What are the hindrances why you can pray as often as you want? Do you read the Bible in your prayer time? Tayo lang yung sasagot yan. At nawa naman, personally, sa buhay natin, mas mainam na yung maging totoo na tayo sa Panginoon. Na madagdagan pa at mag-increase yung ating paglago. It is appropriate to pray anywhere all throughout your day, or should it be done only at home? Do you converse with God anywhere? So mga kapatid, itong mga ilang katanungan yan, tayo na rin mismo makakasalit. At sa ating pananalangin sa Panginoon, hayaan natin siguro ang patuloy na kumilos ito sa buhay natin. Sumunod na lang tayo para yung life natin, yung buhay natin ay talagang pahabain pa ng Diyos. Magamit pa tayo ng Panginoon sa mga huling araw. Tandaan, ang maintenance ng spiritual life natin, prayer at devotion. Pag mayanig man, umuga man ng lupa, dumating man ang digmaan, dumating man sa lahat ng area ng sakuna dito sa ating bansa, hindi tayo matatakot. Mas lalo natin ipapangaral na si Jesus ay malapit na dumating. Huwag tayo matakot at mangamba. Kung pag-uusapan naman yung pagkain at pangangailangan, God will provide. Kasi si Lord naman talaga ang source ng inyong natin. Amen? Okay, so ngayon iibahin natin ang ating kalagayan ngayon. Kuha po kayo ng kapartner ninyo at magpanalangin. Yan. Si Rudy at si Abel. Si Brother Peter, si